Yan. Magandang araw, mga kaaro. Magandang umaga po. November 21, 2024. Kaabang-abang ang araw na to. Dahil sabi nga po nila, muli kanilang iimbitahan sa Quadcom ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kaaro. Sabi po nila nung una, mayroon silang 20,000 question na itatanong sa Pangulo. Ano po ang napanood natin? Ha? Ano ang napanood natin? Halos iisa, dadalawang tanong lang naman po yun. Paulit-ulit lang. Ano yun? 20,000? Hinati-hati nyo sa iisang tanong. Hinati nyo lang sa bawat isa sa inyo. Paulit-ulit lang naman po ang tanong ninyo. Hindi naman po 20,000 na question po yun eh. 20,000 times ang inyong tanong. Hindi po siya 20,000 question, kundi 20,000 times na question. Paulit-ulit lang po. Mga kaaro, ito po, magsasaka ako. Yan. Ngayon, ginagawa ko po yan. Binubunutan po natin to ng mga damo kasi medyo sumasabay sila. Kasi medyo hahagisan ko po to ng abono, medyo may mga damo. Kaya bunot-bunot lang, mga kaaro. Tsaka yan. Muli, balikan natin ang Quadcom. Sa ating kagalang-galang congressman, artista, Dan Fernandez. Opo, yan. Hindi ko po ikakaila, medyo pinapanood ko rin po kayo noon. Ngayon po, kayo po ba, sir, naniniwala marami sa mga pelikula ang mga kontrabida sa simula nagmumukhang mga anghel? Hindi po ba? Yan ang suspense ng pelikula eh. Di po ba? Na medyo nagmumukhang tupa yung mga kontrabida. And then pag umaabot na sa climax ng pelikula hanggang sa malapit na sa the end, yung climax time ng pelikula, unti-unti nakikilala na natin kung sino yung tunay na kontrabida dyan. Yung tunay na demonyo, yung pala yung nagmumukhang tupa. Hindi po ba? Opo, hindi po lingid sa atin yan, kagalang-galang Congressman Dan Fernandez. Kasi po, alam ko po yun. Once upon a time, artista rin po ako. Hindi lamang po ako naging sikat katulad po ninyo. Yan. Actually, sa audition lang po ng DCRH eh. Yan. O yun, doon ako minsan umarte. Bagamat naging finalist po ako, hindi lang po nag-prosper. Yan, kasabayan ko po noon sila Alex Agkawili, and then sila Montreal Ripuyan. Yan, yung mga sikat na dubber ng mga Korean novela, yan, mga Tagalog, mga English na dinadub nila sa Tagalog. Yan, naging kasabayan ko po yan na nag-audition sa DCRH at naging finalist din po ako. And then one time, Best Actor of the Year. Nung ako po ay nagtapos sa mataas na paralan ng Buer Bayawas High School noon. Yan. So, kahit papano, alam naman po nating umarte at magsulat ng kwento. Yan. Kaya alam ko po, kagalang-galang Dan Fernandez na ganun talaga. Yan. So ngayon, ano po ba ang gusto nyong ipakita sa amin dyan sa Quadcom? Nakikita nyo po ba kung ano nakikita namin? Kasi nandyan kayo para may ipakita kayo sa amin. At ang tanging nakikita namin sa inyo, kayo yung kontrabida. Hindi kayo yung bida. Honest. Yan. So yun po yun. Yun ang nakikita namin. Bakit hindi nyo i-play uli? I-play nyo uli yung mga ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Yan. So yun po yun. Para sa ating kagalang-galang na Congressman Artista Dan Fernandez. Yan. So, punta naman tayo mga kaaro kay kagalang-galang
pastor. Parang alam nyo na ano po. Parang alam nyo na kung anong susunod, kung sinong susunod. Pastor, congressman, abante. Sir, pastor po kayo. Ako'y naniniwala na ang mga pastor ay higit na may kakayahan upang ipaliwanag ang mga talinghagang salita. Ha? Opo. Ang mga talinghagang salita dapat maipaliwanag nyo po yan ng tama. O, di po ba? Pero anong ginawa nyo sa Pangulo? Dating Pangulong Duroa Duterte. Abay, sinabun po ninyo. Kagalang-galang na pastor. Sabi nyo, quote unquote, mali ka dun. Diyan ka nagkamali. President, Mr. President. Di po ba? Mali ka. Naging presidente ka. Abogado ka. Pero wala kang pakialam sa human rights. Mali ka dun. O, di po ba? At anong sagot naman po sa inyo ng dating Pangulo? I cannot debate with you. Yes, of course. The president is cannot debate kasi nasa loob ng teritoryo po ninyo. At kayo dyan ay hindi pwedeng tanungin. Kayo lang ang may karapatang magtanong. Bagamat minsan dinidebate na kayo ng Pangulo. Yan, kasi hindi niya na nakakaya minsan eh. So dinidebate na po kayo. Yan. Pero muli, pastor, alam niyo po ba nasusulat? Ang sabi ng Panginoon, gibain nyo ang timplong yan, sabi niya, at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. At anong sabi ngayon ng mga saserdote at mga Pariseo? Napakahabang panahon na itinayo ang templo na yan. At ikaw, itatayo mo sa loob lang ng 3 araw? Yun ang sabi ng mga saserdote at mga Pariseo. Yan, di po ba? Kagalang-galang na pastor. Correct me if I'm wrong. Ngayon, hindi po ba yun ay talinghagang salita ng ating Panginoon? Hindi po ba ang tinutukoy niya ang kanyang sarili mismo? Di po ba? Kasi, actually, tayo naman talaga ang templo ng Diyos. Yan ay nasusulat. At sa loob ng 3 araw, kapag siya ay pagkatapos ibayubay sa nariyan sa inyong liig, ay muli siyang mabubuhay sa loob ng 3 araw. Correct me if I'm wrong, pastor. Di po ba yan ang ibig sabihin ng talinghagang salita? Ngayon, ang sinabi ng Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, you have care of human rights. Mine is human lives. Pastor, ang sinasabi ng Pangulo, hindi naman po ako taga human rights eh. Presidente ako. O, di po ba? Kasi ang ibig na sabihin ng Pangulo doon, yung opisina mismo. He doesn't care in the office of the human right. But he has care of the human lives. So automatically po yan, pastor, if you care of the human lives, automatic yan. You have care of the human rights. Hindi po ba ganun yun, kagalang-galang na pastor? Bakit pa ulit-ulit kayo? Bakit hindi ninyo maintindihan? Kayo na lalo, pastor po kayo, ang mga talinghagang salita dapat higit ninyong naiintindihan. Yun nga lamang, mayroon po kasi kayong script. Gusto nyo kaming dalhin sa isang paniniwala, pilit nyo kaming dalhin sa isang paniniwala na hindi naman ito totoo. Sige, I do believe that the former president is not a perfect man. But of course, hindi po ba? As long as he is doing his mandate as a president of the Republic of the Philippines. Sabi po niya, di ba? Pag nagkamali ako, pag may mali ako, file me, bring me in court. Yun lamang po yun. Ganun lang po. Gampanan po ninyo ang inyong mandato dyan sa Kongreso. Yun lamang po, mga karo. So yun po ang nakikita namin po sa inyo. Please,
kayo ay mga representative namin. Kapag kahiya-hiya kayo, kahiya-hiya kami. Kasi mga tao, kami ang naglagay sa inyo dyan eh. Di po ba? Nagmumukha kayong tanga, nagmumukha kayong bobo, eh di bobo kami lahat na mga butante. Tanga kami lahat ng butante kasi mga ang nilagay namin dyan as our representatives are weak. Di po ba? Yun. So correct me if I'm wrong. Sino po dyan na magsasabi na I am wrong sa aking nakikita sa Quadcom? Gayunman muli sinasabi ko po sa inyo, kagalang-galang na pastor at kagalang-galang artista. Pumunta po kayo. Alam ko may totoo sa inyong mga puso. Buksan nyo ang katotohanan sa inyong mga puso. Napilit natatakpan ng isang bagay. May tumatabing, may tumatakip sa katotohanan sa inyong mga puso. Tanggalin nyo po yan. At ika nga, sabi nga ng nasusulat, the truth shall set you free. Yan, napakasarap mabuhay sa katotohanan. So muli, mga kaaro, ito po ang inyong kaarong magsasaka na minsan ay naghahayag ng salita na nangingialam din naman sa politika. To God be the glory. Bye bye. At medyo magdadamo pa po ako. Yan. So kasi medyo maraming damo. Yan. So muli. Bye bye.